Well, isang nakakalungkot na balita, ang nakababatang kapatid ni Tatay Digong ano ho ay nauna na. Sabagay nagpaalam naman na kay Tatay Digong doon sa last na visit niya. Sabi niya baka, baka lang naman at eto na nga, nagpaalam na at biruin niyo talagang buhay nun, di natin alam. Considering na mas tama ba? Mas nakababatang kapatid ni Tatay Digong, mas nauna pa kay Tatay Digong. Pumanaw na si Benjamin Bong Duterte, ang nakababatang kapatid ni former President Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post, kinumpirma ito ng pinsan ng dating Pangulo. Agad na nagpahayag ng pakikidalamhati ang isang grupo ng VP Sara Duterte supporters. Samantalang nagpaabot din ng kanyang pakikiramay si former Duterte spokesperson Harry Roque sa kanyang sariling Facebook page. Sa kabilang dako naman, si Tatay Digong, hindi naman ibig sabihin na forever na malakas. Yan ang inaapila ng abogado ni Tatay Digong na mahina na. Iginiit ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte na nasa enfeebled physical state ang dating Pangulo bilang suporta sa kanilang apila sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na manatili ito sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC Pretrial Chamber nang pagtibay nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD. At pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala nang kapasidad si Duterte na planuhin ang kanyang araw-araw na gawain. Kaya't lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya. Yan Marcos yan ang hindi ka talaga naawa dyan sa mama. Matandang-matanda na, ganyan pa. Siya lang bukod tanging nakaisip sa lahat ng dumaan na presidente na naawa at ipalibing finally for all those. Mga dilawan na yan, sila nagkukundina na bakit pinalibing sa libingan ng mga bayan, i-corrupt yung tatay mo. Parehas pala kayo, mas masahol ka pa. Kasi ikaw 3 years lang, yung tatay mo 21 years. Grabe, tas ito yung ipinalit mo. Anyway, balikan natin itong kumakalat, no? Talagang mainit, pinag-iinitan, Senator Marcoleta and the rest of us na hindi natin pinagtatanggol ang China dito. Ang inaalala natin dito, paano kapag napikon ang China? Marami po tayong maapektuhan dito. Hindi lang po ekonomiya, pati po na mga OFWs sa bansa ng China. So, yung rhetorics kasi ng mga dilawan ay na-adapt na-inculcate na sa mga loyalista kasi nag-merge sila. Uniteam daw sila ngayon. Kagaya nitong sasabi ni Rizal Filipinos will not be bullied in our own backyard. Will And not be we know bullied. from our childhood that even in a playground, if you don't stand up to a bully, he will never respect you. Yeah. A lot of people, I end up in occasionally in back and forth with people who have a different view. And their view is, look, under Rodrigo Duterte, this was handled, this was managed, things were quiet. Handled, managed. It's only been under this recent policy of a more assertive stance, obviously the transparency Pati yung nagtatanong sa'yo, initiative and all of these kinds of things, that now we have all these problems. Why does Tanong pa lang niya, barado ka na. Ngayon tayo nagkakaproblema ng ganyan. Bakit? Kasi sa mga rhetorics ninyo. that make sense? It really doesn't. It really doesn't. It's a trope from China's influence operations, trying to change the opinion environment here, attacking Filipinos who uphold the Philippine national interest, and building up their own spokespersons, even within Philippine society, who echo Beijing's... Paano pag nagsalita yung boss nyo? Mamaya, ihaharap ko sa inyo yung sinabi ng boss ninyo, mapapahiya kayo. Kasagutan ng ilang mambabatas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa privilege speech na nawagan si House Minority Leader Marcelino Libanan sa mga opisyal ng pamahalaan na maging disiplinado o profesional sa paghawak o pagsagot
ng mga sensitibong foreign policy issue. Ayon sa kongresista, hindi maituturing na Kala mo private naman. citizen ng mga opisyal ng uniform service kaya kailangan pairalin ang freedom of expression alinsunod sa batas. Nilinaw naman ni Libanan na hindi niya dinidepensa ng China o isinusuko ang soberanya ng Pilipinas. Pero giit ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na walang nilabag na batas si Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore Jade Ariela, sa pagsasalita laban sa mga aksyon ng China. Kaya Babala naman ni Rodriguez, sasampahan niya ng ethics complaint si Libanan kung hindi babawiin ang privilege speech. Pero tumanggi si Libanan bawiin ang pahayag at pinanindigan ang panawagan Sige. sa pagiging profesional. I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. I hope Aggression. the minority leader recants his speech. He has therefore failed in his duty and his oath. Tapos yung dinuduro-duro niya, chill lang uli. Relax lang uli. Ganyan lang. Siya, mapuputol na yung kanyang ugat eh. This Congress, the representatives of the people, Ako po ay nire-request na mag-withdraw ng aking privilege speech. Hindi ko po Paano kaya kapag dumating yung bomba sa atin, no? Mangduduro-duro pa kaya. i-withdraw po yan. Ito po ay aking personal na paniniwala sa mga nangyayari. Sa Senado, Senado. kinwestiyon naman ni Senador Francis Pangilinan ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta hinggil sa sinasabing kawalan ng eksaktong coordinates ng West Philippine Sea. Buwelta ni Pangilinan, pinaboran na ng International Arbitral Tribunal ng Pilipinas noong 2016 Talaga at ninyo. ibinasura ang 9-dash line ng China. Kahit hindi natin pag-usapan yung 9-dash line. Kasi nga, kailangan natin identify yung coordinates natin from the baseline to the 200 nautical miles. Yun lang naman talaga yun eh. Yun ang usapin natin dyan. 12 nautical miles from the baseline, atin po yun. No doubt, teritoryo natin. Another 12 miles from the territory natin, contiguous po yun. And continuing from the 12-12 to 200 nautical miles, easy na po natin yon. Pwedeng atin, pwedeng hindi. Kasi marami tayong nagdi-dispute niyan. So, kailangan natin i-identify po muna yan. At yung identification yan, hindi lang na-identify natin. Para kang naglagay ng muhon sa lupa, tapos yung measurement mo ng muhon na yun, from here and there to there, nilagay ninyo sa dokumento, tapos sinubmit ninyo sa Registry of Deed, hanggang sa lalabas yung titulo. Ganun po yun. And nangyari sa atin, merong ngang ruling, ang Hague, noong 2016. Pero hanggang dun lang. Wala tayong sinubmit. Yun yung point ni tawag nito si Senator Marcoleta. Wala tayong sinubmit na coordinates sa United Nations para naman po tayo ay ma-recognize yung atin na sinasabi natin at malagay sa mapa na yung sinasabi nyong West Philippine Sea. Yung Calayan Island groups na yan, easy pa rin yan. Kaya lamang ho, dahil lang ginawa nung panahon ni, kaninong panahon yon? Panahon ata ni Marcos yun o ano? Pinadala yung mga kababayan natin doon. Pinadala natin silang at sinabi natin na tumira muna kayo dyan. Tirahan nyo dyan para hindi nila angkinin yan. So pinadala yung mga tao, mga kababayan natin mga Pilipino yun, isla yun. Islands, Kalayaan Islands. Pinadala natin doon, tumira sila magmula noong 90s hanggang ngayon, sila yung nakatira dyan. May mayor na nga dyan eh. Tama ho. Pero yan po ay under exclusive economics zone pa rin. Pero hindi tayo ginigera. Hindi tayo binabawalan. Bakit? Kagaya din ng ginawa ng Vietnam. Marami yung mga EEZ dyan, exclusive economic zone dyan, tinirhan po nila, nilagyan nila ng airstrips, nilagyan nila ng military capabilities nila. May mga tao na rin nakatira dyan. Hindi kayang girahin ng ibang bansa kasi may nakatira na eh. Anong gagawin mo? Girahin mo? Bombahin mo? Hindi pwede. Kaya nga yung barko nung tawag nito, yang sa Ayungin Shoal, 'di ba, yung BRP Sierra Madre diyan.
hindi nila pwedeng mapatanggal yan sa atin. Kasi anong ginawa natin dyan noong 1999, sinadya nating isadsad yan para parang yung ginawa nga sa Calayan Island Groups. Na isadsad natin dyan para angkinin natin yan. Kasi disputed nga eh. Pero hindi na nila mapatanggal. Hanggang ngayon hindi nila mapatanggal. Pero hindi natin malagyan ng tao dyan. Hindi natin malagyan ng structures o ano ba man dyan. Kasi wala na eh. Dapat noon pa. Parang yung ginawa natin sa Calayan Island Groups. Kasi yung mga iba dyan, nilagyan na nila. Yung Vietnam, nilagyan na nila. Yung Malaysia, naglagay din sila. Indonesia, naglagay din sila. Parang ganun din lang ang labanan dyan. Kaya nga yung Scarborough Shoal, umatras, nauto tayo dyan sa Scarborough Shoal, umatras yung barko natin. Dito lang, panahon ni Marcos. Kaya wala na yung na dalawang barko na China at saka Philippines, hindi na natin kontrolado dyan sa Scarborough Shoal. Ganun lang naman yun eh. So ano na ngayon? Wala na. Na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitrary... You don't see the point. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka nakikinig sa boss mo. Mamaya makikinig ka sa boss mo, ha? Mapapahiya ka ruling sa was boss mo. erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us. Walang nagsabing mag-stop mag-claim. Wala po nagsabi. Ang sabi ni Marcoleta, mag-submit po tayo ng coordinates natin sa United Nations. Is ours. Now, is the gentleman saying the Pumunta ka na dun. tribunal was mistaken, Tumira ka na dun. and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Pinaimbestigahan na rin sa Senado ang mga social media propaganda na sinasabing pinupundohan ng China. Nauna na itinanggi ng kumpanyang Infinitus Marketing Solutions ang kontrata sa Chinese Embassy. So, yan Ayan, ganyan. Pati yung mismong presidente, ganyan din yung on the alleged niya. Chinese spies in the country and Palaban the palaban. opposition of China of the Typhoon missile system. Tapos, pag ginera tayo, nasaan kayang Amerika? Oh. Well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Oh, you just admitted na talagang meron tayo. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Oh, you just admitted na talaga yung EDCA basis na yan. Meron talaga kayong gentleman's agreement dyan or secret agreement. Oh, so ano na ngayon? Ito lang, just now, lately lang, ngayon lang to. Samantala, 28 radio challenge ang natanggap ng eroplano ng BFAR mula sa barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Namataan din ang isang unidentified fighter jet na ayon sa Philippine Coast Guard ay posibleng galing China. Nakatutok si Jonathan Andal. Ano na? 45 nautical miles pa lang mula sa Agno, Pangasinan. Tinadtad na agad ng 28 radio challenges ng barkong pandigma ng China ang eroplano. 45 nautical miles kasi 12 nautical miles atin yun. Papasok sa sa borderline, sa baseline. Beyond that 12 nautical miles, easy na yon. So, pwedeng gawin yan ng China. Plano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta kahapon sa Bajo de Masinloc. They are telling us to leave immediately. Napakalapit pa nito sa coastline ng Luzon.
And yet, we are already being challenged, no, ng Chinese Navy forces. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are all civilian government agencies. We are not there to escalate or to provoke anybody. Niradyoan sila pabalik ng PCG at BFAR at kalaunay nakalusot papuntang Baho de Masinloc. Pero May PCG pala dyan? Bakit pag may mga ganyan may PCG? Pero pag may lumulubog na seafarers, walang PCG? di kalayuan sa Bahura may lumilipad namang unidentified fighter jet na posibleng sa China rin, sabi ng PCG. China talaga yan? This is how blatant itong ginagawang harassment ng Chinese government sa atin. Obviously to threaten, no? And to stop. Ngayon lang talaga yan. Walang ganyan dati. Walang umaali-aligid na ganyan. Dati pa nga, anong sabi ng mga mangingisda natin? Panahon ni Duterte, malaya kaming nakakapangisda. And that's the true story. Our ngayon? routine NDA flight na ginagawa natin sa Baho de Masinloc. Wow, meron pala kayong routine flight doon. Meron pala. Bakit hindi nyo na-save yung 17 seafarers? Pagdating sa Baho de Masinloc, 2 boya ng China ang nakita ng PCG. Isa nasa loob ng lagoon, isa naman ang nasa labas, 2 nautical miles mula sa Bahura. Pero hindi na ito bago, sabi ng Coast Guard. Ito rin daw kasi ang mga nakitang boya doon noong nakaraang taon. Matapos ideklara ng China na gagawin nilang National Natural Reserve nila ang pinagagawang Baho de Masinloc. What we are preventing from happening is kung sakaling madadagdagan pa to or may itatali sila rito Oh, mismong media nagsabi pinag-aagawan. or may gagawin pa silang iba. Hindi ba ito pwede tanggalin ng Philippine Coast Guard, sir? Well, those are operational. Takot kayo na. Takot kayong tanggalin na. Hanggang sat-sat lang kayo Samantala, na. sabay na nagsanay ang Air Forces ng Amerika at Pilipinas sa himpapawid mismo ng West Philippine Sea. Ang senaryo, air defense o pagdepensa sa himpapawid. Sa videong ito, makikitang sabay sa ere ang isang B-52 bomber aircraft ng Amerika at ang 2 FA-50PH fighter aircraft ng Pilipinas. Para ito sa ginawang bilateral bomber air patrol and live drop exercise mula February 2 hanggang kahapon February 6 sa Tarlac City at sa West Philippine Sea via Luzon Strait. Sinanay rito ng magkaalyadong bansa ang kanilang airspace coordination, command and control integration at joint operational response. Para sa Wow. Oh. Yan, kumakalat yung kay Marcoleta. Pakinggan natin yung kanyang explanation. Sen, ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, Treason. may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, pag-usapan ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Kaya nga. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kabuntik ng nag-jukler. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Tayo So, ba hindi naman pala imposible dito. Malalakas na bansa pa yun, mga yun. Tayo ba naman kako? Tayo na pipitsuge, maliit, walang kakayahan. Aba, ang tapang natin ah. Hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. At kung pero tigilin lang sana natin yung patutsadahan. Palibasa, meron tayong mga tik-tik, mga aswang, mga chismosa. Panlaban. At noon sa dinidiscuss ko
pati nga dun sa oil exploration at saka yung gas exploration. Pinakita ko yung dalawang mapa dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 exploration. Wow. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. Wow. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. 12 lang. Meron din. 12. Sabi nila, at least meron, pero 12 lang. Bakit? Para mo sa 35 to 40, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ka ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Yan ang dapat dyan. Hindi, magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumanyas kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador eh. Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? Di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming silang Mas magaling. Magaling sila Gera sa pagitan ng magkakaroon po ng gera sa pagitan ng dalawang bansa. Kayo po ang una nasasagupa dito. Mga sundalo. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay? Yun. Hindi, kasi yan hindi nila naiintindihan yung konteksto. Yung KIG, kanina sinabi ko, nasa EEZ natin. In fact, ang katotohanan, wala pa pala sa EEZ natin yung Kalayaan Island Groups. Di mas lalo na. Pero hinahayaan lang yung mga kababayan nating nakatira na doon kasi noon pa yan, matagal na yan silang nakatira. Alam mo yung ginawa kasi nila, kung panoorin yung history ng nangyari dyan, sinakay sila lahat sa barko at madalian, mabilisan lahat. Sinakay mga barko, mga hayop, mga kagamitan na panggawa ng bahay, sinakay sila papunta doon. Sino sa inyo ang willing tumira sa islands? Yan. So, nag-recruit sila ng mga taong willing tumira doon. Kasi islands yun kumbaga, you could imagine, nung una pa, walang kuryente, walang syempre, yung mga kababayan natin, most likely, yung mga pumunta noon, yung mga wala pang kakaya, syempre, free ka na noon, may lupa ka na, kumbaga, titira ka na lang doon. So, pumunta sila doon. Binuwis nila yung kanilang mga buhay doon kasi pwedeng girahin yan or pwedeng bombahin yan ng mga disputing countries. Yun ang history po niyan. But, the reality, wala pa pala sa EEZ natin yung Kalayaan Island Groups. Ang point ni Senator Marcoleta, magkakaroon talaga tayo ng gulo. Not until give up natin yung KIG. Pero kung ang natin yung coordinates natin, submit natin, ipaglaban natin, then masusolve. Pero hanggat hindi natin nagagawa yan, walang mangyayari. Gulo talaga. So, ang point dito is, gera ang mangyayari. And in fact, sinasabi nila Risa, yung mga dilawan, simpleng mga dilawan, na ganito, atin to, ipaglaban natin, di pwedeng ganito, ganyan, binubuli tayo, ganito. Mismo yung boss nila, anong sabi ng boss nila? Yun sila. Ano sabi ng boss nila? Yung I will appeal to all of you.
Wala yung, paano ko ba tinake nung araw? Oh. Maski na boxing laban sa China, Oh. 1.3 billion sila, 95 million tayo. Mm. So, maski piti ka ng ilong. No. So, Walang ano ba laban. pakinabang natin? Na idrama natin tong palalain yung sitwasyon na nangyari para galitin ang bawat isa na humantong doon. Paalala ko rin sa inyo, sa saligang batas, we renounce war as an instrument of national sa batas policy. daw yon. And I am bound to follow that. Ulitin mo nga. Ano sabi mo? Ulitin mo. Yung I will appeal to all of you. Mm. Wala yung, paano ko ba tinake nung araw? Maski na boxing laban sa China, 1.3 billion sila, 95 million tayo. Oh. So, maski piti ka ng ilong. No. So, ano ba pakinabang natin? Na idrama natin tong palalain yung sitwasyon na nangyari para galitin ang bawat isa na humantong doon. Paalala ko rin sa inyo, sa saligang batas, we renounce war as an instrument of national policy. And I am bound to follow that. Oh. Ano masasabi nyo doon? Boss na ninyo ang nagsabi niyan. Hindi ba kayo nakikinig? Ayaw nyo bang makinig sa boss ninyo? Sinabi mismo ng puon ninyo, kumbaga. Oh, ano sabi niya? Under policy, under batas, we renounce war and I am bound to follow that. Kahit pitikan lang, talo pa rin tayo. 95 million. During that time, 115 million na tayo. So ano na? Rizal Ontiveros, kayo, lahat dyan, including you, Tito Soto, kayo mga senador dyan, at yung mga kongresista na paduro-duro pa talaga, na parang alam na alam ninyo ang foreign policy, na parang ang tatapang ninyo pagdating ng may mangyari, sumiklab ang gyera, pag babagsak ang ating ekonomiya, pag kami po ay pinauwi, ano na?